Sa tingin ko, real talk naman dito si Casimero, no? Dito po sa video ni Sports Talk, sinabi ni Casimero at sa balita na ito, sinabi na umatras daw lahat yung mga yan. Sina TJ Duhaney, sina Luis Neri, si Marlon Tapales. Umatras daw lahat kay Casimero. Bakit naman kaya umakyat? Baka natakot. Anyway, pag-usapan po natin yan at bakit ba umakyat. At hindi ko maisip, no? Ito pala. Itong mga hinahamon ni Casimero, lahat ito nakalaban pala ni Naoya Inoue. Bakit kaya ganun? Ating pong himayin ang dahilan. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Okay, so pag-usapan na po muna natin ito, no? Kakatapos ko lang panoodin yung video ni Sports Talk, which is sa tingin ko naman real talk naman si Casimero doon, umatras. Pero hindi ko matanggal sa isip ko tong dahilan eh. Ito po yung magkakasunod na kalaban ni Naoya Inoue at may one thing in common diyan. Parang ang alam ko pati yung mga rated number 1 po, yung mga rated po sa super bantamweight, alam ko inofferan niya ng Treasure Boxing pero bakit hindi pinapalagan si Casimero? Meron akong duda no. Yung huling kalaban ni Naoya Inoue, ito po, nako, yan. Bago yan, of course, ito naman yung kinalaban ni Naoya Inoue. Yan. Tapos, bago yan, ito naman yung kinalaban. Yan. Actually, yung kay Michael Dasmariñas, ito yun, no? Yan. Tapos, bakit kaya ganun? No? Napapaisip ako bigla. Hindi ko tuloy maano sa isip ko na kung nakay Sean Gibbons sana siya ngayon. Siguro good move na rin na umalis sila dahil talaga hindi na magkasundo. Pero kung nakay Sean Gibbons siya, baka nakalaban niya na si Naoya Inoue ngayon at baka tapos na ang usapan at nagkaalaman na. Ito kasi ang katotohanan po, guys. May katotohanan din yata na medyo mahal yata ang singil ng mga boxer at hindi yata kaya or ayaw offer ng mas mataas. Hindi natin alam. Allegedly lang po yan. Yan po yung mga kwento-kwento sa atin. Pero totoo naman na umatras. No? Isa pa, may bagay kasi na na this is business. So pag hindi mo gusto yung katrabaho mo, talagang atrasan mo. Yun ang mahirap kasi, guys, sa sinasabi ko sa inyo. Huwag tayo bumangga basta-basta, lalo na sa malalakas. Yan, parang si Sean Gibbons pa lang handler nun. Ayaw siguro katrabaho ni Sean Gibbons si Casimero. Siguro yun ang naging problema. Pero real talk naman, umatras naman talaga. Ang problema ngayon, if you look at the super bantamweight, lahat yan parang connect kay Sean eh. So, mahirapan talaga sila maganap ng kalaban. So sana lang yung mga sanctioning bodies gawin siyang mandatory soon, no? Talagang tingin ko malabo na yata yung kay Inoue talaga dahil si Inoue may plano na ring kalabanin si Sam Goodman, si Akhmadaliev at si Nakatani na magkakasunod. And don't tell me mas hindi na hindi magandang laban yun. Mas magandang laban yun kaysa kay Casimero. Although tayong mga Pilipino gusto natin makita yung laban ni Casimero at ni Inoue. Sabi ko nga, Casimero, focus na lang siya kay Saul Sanchez. Baka sakaling magpakitang gila siya dyan. Baka, alam mo na. Tsaka, isa pang pwede niyo pag-isipan. Ito, tanong ko sa inyo ha. Mamimili kayo kung sinong kalaban nyo. Ikaw si Tapales, ikaw si Neri, at saka ikaw si TJ Duhaney. May offer ka kay Casimero at may offer ka kay Inoue. Anong pipiliin mo?